Sa halip na maging ama ng barangay, siya po yung sinasabing terror ng barangay na wala hong pwede magsalita. I call for the immediate suspension by way of Sangguniang Bayan vested on the mayor, and they have to take it unanimously to suspend him until this case has been filed. Wala po siyang sinasabing pagsisisi. So, ang tao kung walang pagsisisi doon sa kanyang pagkakamali, hindi niya po nakikita yung pagkakamali. So, hanggat hindi niya po nakikita ang pagkakamali, mali po siya dyan. Tanggalin po muna yan, suspindihin po muna. Hanggat nandyan po yan, hindi po ako titigil, Mayor. Do you agree with that, sir? I agree 100% po. Okay, Jonar, matapos natin ma-airin na to, nakaabot na doon sa mayor, nakaabot nata, pati ang chief of police. Ikaw ba'y nilapitan ng kapitan? Baka mamaya aregluhin ka ng kapitan nito. Anong gagawin mo pag nilapitan ka at para makikipag-areglo? Makikipag-areglo ka ba? Hindi sir. Tuloy ang laban sir. Baka naman patuloy ang laban. Pag pinakitaan ka na ng limpak ng salapin nito sa kapitan, sabay atras ka, masasayang ang aming gagawing hakbang para sa'yo. Hindi sir. Ang pera nahanapan lang sir, pero ang buhay hindi sir. Saka kalayaan sir. May lumapit ba sa'yo sa barangay na inaawat ka na kung maaari hinay-hinay na wag na, tama na at nakaabot na rito sa kay Ben Tulfo sa Bitag? Meron sir. Yung isang barangay tanod niya sir. Inutusan niya daw sir, nakapin ako sir. Bakit ni inutusan ni Kapitan Rolando Hernandez na hanapin ka at kausapin ka? Ano daw ang dahilan? A, takutin ka or areglohin ka? Areglo. Sabi ko sa kanya, kahit anong gawin nyo, kako, hindi ako atras sa laban, kako, sir. Paglalaban ko yung karapatan na dapat makamit yung kanak ko, sir, kako. Sabi niya, sir, wala akong magagawa kasi inutusan lang ako na kausapin ka. Umamin bang anak mo na siya ang nanloob at nagnakaw ng 2,000 piso sa kantin? Opo, unamin niya naman po. Ano daw ang dahilan kung bakit ginawa niya or ginawa nila ng barkada niya? Wala naman pong sinabi sa akin kung bakit na nagawa po, sir. Basta na udyok lang po lang daw, sir. Talagang udyok lang. Inudyok siya ng kasama niya? Opo, sir. Opo. Yun naman ang sabi niya, sir. Tinanong ko sa sir kung bakit niya nagawa. Tapos, pinagsabihan ko na barangay ka na, kako. Huwag mo nang ulitin yan na kasi nakakaya ako sa kanya, sir. Pero hindi ko pa nalaman po na pinakain ni Kapitan yung anak ko ng pera. Yung bang mga barya na yan, nakakita na naka-encircle na pula, yan ba yung mga baryang pinalulok ni Kapitan sa anak mo? Opo, sir. Opo. Kasalukuyan ba, nandyan pa rin yung mga barya sa tiyan, sa lalamunan, sa may bituka ng anak mo? Gusto ko maintindihan, nandyan pa ba or wala na? Wala na po, sir. Naglabas na po, sir. Ano sinabi ng doktor? Sabi niya, sir, compile mo yung anak mo, and then, pag hindi lalabas yan after ko, pagkahin natin. Tapos mag-blatter kayo sa police station. Yun ang sabi niya, sir. Inoperahan ba ang anak mo or kusang lumabas, dinumi na lang ng bata yung barya na yan? Dinamin niya, sir. Dinamin niya. So, hindi na inoperahan, nangyari na nilulok niya, pumasok sa kanyang bituka at pagkatapos lumabas sa dumi ng bata. Opo, sir. Opo. So, hindi na naoperahan? Hindi na po, sir. Hindi na po. Yung papel ba pinakain niya na parang akala mo pagkain ang mangyaraw ng bata? Opo, sir. Ang parang siomay pong konter, kalabasan nun. Kasi yung limang tagpipiso po, binalot niya po sa 100 bill na pesos po. So, parang pinakain niya na parang siomay. Tama? Opo. Tapos, anong ginawa? Ginuya nitong si anak mo, tapos nilulok niya diretso sa kanyang lalamunan, papunta sa bituka. Opo, opo. At nakita sa x-ray yan. Opo. Sabi niya po, nung una pa lang ito na pagbigay ni Kapitan ng yung pera na binalot niya po, nilunok niya po, pero bigla nang sinuka na nahulog sa may semento, sir. Tapos sabi daw ni Kapitan, ulitin mo yan, and then lunukin mo. Pag hindi mo lunukin yan, papaspasin ko yung leg mo, sabi daw niya, sir. Yung 100 piso na yan, binalot yung barya, nahulog sa sahig, pinasubo ng kapitan, sabihin, kunin mo yan, subo mo sa bibig mo. Tama? Opo, opo. Nangyari ngayon, sinubo ng bata, pinulot niya uli sa ninuya niya ba o nilulok niyo na lang? Nilulok niya lang po. So, nahirapan siya nung nilululok niya yung pera na barya ng ganon. Nahirapan po siyang huminga, sir. Marami bang mga barangay na nakatingin doon? Tanod?
Opo, marami po sila. Wala naman pong concern sa anak ko po. Anong ginawa ng mga barangay doon? Yung isang kagawad lang po na inutusan daw ni Kapitan po na kukuha ng tubig. Hindi ba nagsabi ang anak mo, Kapitan, nahihirapan ako huminga? Hindi po, kasi natatakot po siya. So anong ginawa niya? Wala po. Nag-umuwi na lang po dito sa bahay. Yun din, nagpulong na po dito kasi sumusuka na po ng dugo. Anong oras mo nalaman na ang anak mo ay pinakain ng pera? Anong oras? Alas 8 na ng gabi? Opo. Nakita mo, nahihirapan, nagsusuka na yung anak mo ng dugo? Opo. So akala mo nagsusuka ng dugo, hindi mo pa alam na pinatawag ni Kapitan? Opo, hindi ko pa po alam nun. So sinugod mo sa ospital? Opo, bilis naman nila kung inasitaso po yung anak ko, inano nila ng x-ray. Nakikita ko rito, yung dalawang barya na naka-encircle, nandyan pa oh. Anong sinabi ng doktor sa iyo nung makita? Delikado to, sabi niya. Pwede nang ikamatay ang anak mo pag hindi buwababayan kasi nasa lalamunan pa lang yan, sabi niya po. Sa baba lang ng lamunan, papasok ng tiyan kasi parang nagbara yan kaya hindi nakapagsalitang anak mo, tama? Opo. Sabi ko, Dok, gawin niyo lahat para mabuhay lang yung anak ko, kako. Ano ang reaksyon ng doktor nang malaman na yan ay pinakain ng barya kaya nandyan nagbabara sa may lalamunan kapag hindi? Delikado, pag hindi bumaba, mamamatay. Sabi niya, delikado to. Magpa-blatter kayo kasi parang pinatay niya na yung anak mo, sabi niya sa akin, sir. Yung doktor. Pag hindi bumaba, hindi ba sinabi ng doktor, kinakailangan, operahan to? Wala po. Basta inantay na lang po nila na bumaba po yun. Pag hindi daw po lalabas, yun po, operahan po. Nung dumating po kami doon, parang tumatalon-talon po yung anak ko noon bago siya pumasok doon. Sinabi ba ng dok, sige, tumalon-talon ka na lang para bumaba? Yung anak ko na lang po ang nagkonto doon, parang ginawa niya po para mabababa yung barya po, para makahinga po yung maayos. Anong sinabi ng doktor na ginagawa ng anak mo patalon-talon? Sinabi mo ng doktor, sige, tuloy mo lang para bumaba. Wala ba? Wala po. Paano nangyari? Nung nandoon kayo sa hospital, pinauwi ba kayo ng doktor o inoobserbahan kayo sa loob ng emergency room? In-admit po siya sa hospital po. Ito ba yung anak mo? Parang bata lang, ang liit-liit lang, payat pa oh. Ilang araw o ilang oras siya doon sa hospital? 4 days po. 4 days? Opo. So nangyari, after 4 days, binantayan ng mga doktor na idumi niya yung pera. Opo. So nangyari, sa 4 na araw, hirap ba yung anak mo sa loob ng hospital? Medyo okay naman na po. Nung after 1 day po, okay na po yung pakiramdam niya kasi bumabaw na po yung pinakain po na pera po. Nakakakain na siya noon? Yan lang po, gatas sa kalugaw lang po. Nalaban ba ni Kap ang paghihirap na nangyaring ginawa niya sa anak ninyo? Hindi naman po, wala pong awa yan. Yung kapitan na putan, kasi ewan ko kung anong klaseng tao po, walang awa po sa kapatao yan. Wala man lang nanindigan para sabihin, Kap, masama itong ginawa natin, delikado, pag namatay ito. Merong isang barangay na kulang-kulang din, kagawad, kumuha ng tubig para itulak. Pagkatapos ng hirap na huminga, pinauwi na lang yung bata. Isipin mo, pag namatay yung bata, walang makakaalam. Bakit? Yung kanilang lihim ng kataratuhan sa barangay na to, naitago pa sa barangay Mabuslo, Bambang, na pinangungunahan itong may pagka-teroristang to. Umiinit yung ulo ko. Kung nanonood ka ngayon, Kap, tinatabla kita. Gusto mong tumawag, tawagan mo ako, magtuos tayo ngayon para madudurog ka. O ngayon, Kap, tinatabla ba kita? Hindi. Kinakastigo kita ng sisusukang ginagawa mo. Ginawa. Marami raw natuwa sa ginawa. Marami rin daw ang mga nainis. Ang mga natuwa, kasing taran rin ito. Bakit? Protektado po ang mga minor de edad ng batas. Gumawa ng krimen yan. Kasi susuriin muna sa proseso, may batas tayo. Kung nga ba yan i-rehabilitate, bigyan ay guidance, sampahan ng kaso kung 17 na yan, kung nga ba'y italagay sa piskalya or titingnan sa sinasabing DSWD na hindi pang alam ang ginagawa. Yun po ang saysay ng juvenile law. Kapag malimit na ginagawa ng bata, itong mga sinasabing illegal o pagnanakaw or bagay na hindi tama, maglalakas na ang loob nila. Dito ngayon ang recruitment nitong mga kriminal na gagamitin sila, di ba? Na
gumawa ng krimen kasi hindi sila mahuhuli. Kaya nasa atin po yung proseso. Dapat alam ito ni Kapitan. Ito namang honghang na kapitan, abay bugok. Sabi niya, hindi, tama ang ginawa ko. Walang pagsisisi. Pero nung ma-ere na po natin, ano nangyari? Nagpadala po ng kanyang emisaryo, tulay, para kausapin yung dati niyang kagawad, itong tatay, na iatras na lang. May pride pa rin tong si Bugok. Sa halip na siyang pumunta, ibang taong pinapunta niya. Nung nakita ng kagawad, desidido talaga magsampa ng kaso itong tatay, ang sinabi, wala na akong magagawa dyan. Rosel Sobrepeña, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po, sir. Kwento mo sa akin, Rosel, ano naman ang ginawa sa iyo nitong si Kapitan Rolando Hernandez? Noon po, sir, yung ginawa niya po sa amin na ako po nadamay lang po. Tapos, ang ginawa po sa amin, pinakain po kami ng hilaw na karne ng manok. Bakit ka pinakain ng karneng manok na hilaw? Wala po kaming magawa, sir. Sabi, nilakaw daw po namin. Hindi naman po ako ang nagnakaw. Nasabit lang po ako kasi doon po sa bahay ko niluto yung karne ng manok. Ah, okay. So may naglakaw ng manok. Diyan sa lugar ninyo, may tirador ng manok. Hindi ka kasama doon. Hindi ka tirador ng manok. Hindi po. Pero ang manok na ninakaw, niluto sa bahay mo. Opo. Alam mo ba yung manok na yun ninakaw? Or talagang galing sa nakaw? Hindi po, sir. Hindi mo alam. Pumunta po kasi sa bahay yun. Ngayon, yung barkada ko po, parang napagtilipan niya po na tinarget ng kutsilyo. Ngayon po, tinamaan po. Patay yung manok. Namatay po. Kinuha niya po. So, nung nakita niyo yung manok na patay na, inadobo ninyo? Opo, siya po, nagluto. Siya nagluto. Ikaw, nakatingin ka lang? Nakatingin po, nakipulutan na rin po. Nakipulutan ka na dun sa manok. May nag-report na yung manok ay galing sa nakaw, kaibigan mo, nakaabot kay Kapitan. Opo, sir. Nang makaabot kay Kapitan, anong ginawa? Inaresto kayo? Inimbita kayo? Pinatawag kayo? Pinatawag po kami, sir. Session po yun. Tuwing kung magkakaroon po ng anomalya po, inaano niya po sa maraming mga tao. Una sa lahat, sasabihin ko sa Rosel, mali yung ginawa ninyo dahil nakikain ka, accessory ka. O kunyan ay galing sa nakaw, kasama ka roon. Okay? May batas dyan, may proseso rin dyan na ikay masampahan ng kaso at ikay pwedeng makulong, magpapiansa ka, makikipag-areglo ka. Yan ang tamang proseso. Kasi may batas tayo. Mas lalong mali si Kapitan na ilagay ang batas sa kanyang kamay dahil wala siyang kapangyarihan gumawa ng sinasabing pagsisentensya. Nung pinatawag kayo sa session, Opo, sir. sino-sino mga dumating? Marami po, sir. Nandoon yung may-ari ng manok na nagalit na nagsumbong kay Kapitan. Andun po. Mismo kagawad po siya. Kagawad din. Anong nangyaring usapan? Binatawag po kami sa barangay, session po yon. Tapos po, ayun po, yung ginawa, pinakuha yung barangay niya na tanod niya ng hilaw na manok, pinakain na lang po basta sa amin. Okay. Nung session na yun, walang salita-salita. Ganon. Wala po. Basta't sinabi sa kayo, kumuha ka ng hilaw na manok. Opo. Hilaw na hilaw po talaga, sir. Nung inabot sa inyong plato, hindi ba kayo nagtaka? Hindi po, sir. Kasi alam po namin na kasalanan po yung ginawa namin. Kaya hindi na po kami umimik. Kasi yun po ang patakaran kasi po ng kapitan namin dyan. Ang patakaran ng kapitan, kung anong ginawa mo, yun din ang gagawin sa'yo. Nagnakaw ng manok, papakain sa'yo hilaw na manok. Tama? Opo. Hindi ba dapat pag nagnakaw ka manok, isang manok, magsusorry ka, hindi mo na uulitin, bayaran mo 2 manok, dapat ganon. Wala naman po, sir. Walang ganon. So ano nangyari? Nung nakikita ni Kap ng inunguyan, yung mga tao nakatingin lang. Nakatingin lang po sila sa amin. Wala ba nagsasabi, Kap? Huwag naman ganon, grabe ka naman. Hindi naman Wala siguro. po, sir. Kaya ganon ang ugali ni Kap kasi yung estilo niya, yung kanyang pananakot, parang terror ang dating niya. Ang isang taong terror, gusto niya ata yung mga terror, ganyan ang terror, kaya yung mga terorista gumagamit ng terror style. Pananakot, nabubuhay sa pananakot. So, nagsuka ka, ganon din yung kasama mo. Opo, sir. Tsaka yung kasama ko po, pinalo niya pa po ng kutsilyo yung kasama ko sa hita. Sige, okay. Pinakita mo na kung paano katarantado, kung paano kabarumbado si Raulo tong kapitan na to.
Mayor Jaime Quaresma III, magandang hapon po sa inyo, Mayor, sir. Good afternoon po, Sir Ben, at sa lahat po na nakikinig po sa Bitag po. Good afternoon Okay. po. Naka-live po tayo, sir. Sir, Ayo. nakaabot po ba sa inyo, sir? Dito po sa pinagagawa ng Kapitan Rolando Hernandez na parang nag-iimbestiga na po kami. Nakaabot na rin po ito sa tanggapan ng DILG. Doon ho sa tanggapan ng Barangay Affairs. At una lahat, sir, bilang ama ng bayan, ako po'y kakatok muna sa inyo. Sir, kung nakaabot ba sa inyong Yes, sir. pinagagawa? Yes, sir, nakaabot po. Actually, yung blatter po, na-receive po nung na-email po sa amin on the weekend. Po, sabi ko po, first thing Monday, kung pwede, pumunta po yung complainant. Nagpunta po dito sa office during that Monday morning. Yes, sir. Was the complainant, the barangay Kagawad, anak din po ng complainant. The father po was here. At the same time, yung mismo pong nanakawan po ng na tindahan. During the meeting po, Sir Ben, kunento po nung ama kung anong nangyari. Yes, sir. Kinamusta ko naman po, yung bata doon po nasa ospital since Friday. Yes, sir. Tawag po kami sa R2 Regional Hospital at nakausap po namin yung doktor. Nagbigay naman po ng feedback na naka-confine po yung bata since Friday. So, Yeah. sabi po namin, sige, palitan niyo po kami kung ano nangyari. I believe that Monday, nasa small intestines pa rin po yung pera. Yes, Yun sir. po ang feedback sa amin ng doktor. Sige po, sabi ko, feedbackan niyo kami. Tapos immediately po nung narinig ko, nalungkot nga po ako sa nangyari. At syempre nagalit na rin kasi minor po yun na po nagawa ni Kapitan. Yes, sir. So, immediately po, pinatawag ko po ang aming Vice Mayor, si Vice Mayor Arnel, at saka yung head po ng legal po, ayun, chairman of the legal po ng Sangguniang Bayan, Yes, sir. si Councilor Kalulot, Kalulot, para for immediate action for the administrative case. That right there and there, that Monday po, pinasa na po namin sa SB. We were monitoring the situation and sabi naman po ng BRH, on Regional 2 Trauma Center, na last October 4, na-discharge naman na po yung bata. Yes, sir. And on October 5, ay pinado up ko po na file na po yung kaso sa piskal. That Wednesday din po. All right. So, if I'm not mistaken, the case is parang child abuse po. Tapos last week po, I followed it up. I called the main DILG office and I instructed my local DILG to email Yusek Felicito Balmosina, Yes, sir. for Barangay Affairs for the DILG. Yes, sir. They received the email of the complaint and all attachments last Wednesday naman po at Okay. the morning, October 12. All right. Actually, I'm coordinating with the DILG also kasi I want to be guided kung what else can we do for All right. family and for the Okay. case to prosper po. Alam mo, Mayor, ako po'y humahanga sa inyong aksyon. Ako po'y humahanga doon sa inyong political will to follow the process. Salamat po na kinontak ko ninyo yung Vice Mayor ninyo because he is the head of the Sangguniang Bayan or the Municipal Council. Dito po sa parting to, kami po'y nananawagan for the suspension immediately nitong si Kapitan Rolando Hernandez by way of the Sangguniang Bayan na pangunguna ho ng Vice Mayor na suspension ho because of the fact administratibo po to para hindi po makapang-abuso at hindi po matuloy kasi natatakot po yung mga tao sa lugar. Hindi po tayo namumuno para dalhin sa takot bagkus pagsilbihan, iglagay ho sa tama. Ito hong si Rolando Hernandez gumanap ho sa halip na maging ama ng barangay, siya po yung sinasabing terror ng barangay na wala hong pwede magsalita. I call for the immediate suspension by way of Sangguniang Bayan vested on the mayor and they have to take it unanimously to suspend him until this case has been filed. Kung na-file na ho yan and he's sitting, barangay captain pa ho siya, he can still use the position to terrorize people. So therefore, I call on you bilang ama ng bayan, suspindihin agad immediately to Sangguniang Bayan and then the Vice Mayor to look at all the books
na may karapatan po kayo sumispende. Administratibo po in the performance of his duty. Hindi na po tama. Sir, do you agree and concur with what I'm saying to you right now, sir? Sir Ben, I agree. I believe I asked also our local DILG. The Sangguniang Bayan has 120 days upon the rules. Ngayon po, sir, ventilated na ho eh. Ito po'y aabot na. Kakatok po ako sa tanggapan ho mismo nito hong si DILG Secretary Benhar Abalos. Ako po'y nagsasabi po sa inyo in the interest of public service, sir. Public office is public trust. If we do not trust those people sitting there like this elected official, siya po'y sinususpindi temporarily until a findings na gagawin po. Because if you do not suspend him, abay mananatili po ang pananakot niya po sa lugar. Do you agree with that, sir? I agree 100% po. I want to find some righteous individual and say, Kap, medyo mali na tayo riyan. Wala pong umaawat. So you can just see that he has the influence. Until this guy sits there, lahat po dun sa ibaba will follow him like a cult. Gusto ko hong lumipad dyan para ito'y tutusin ko ay hindi ako nagbibiro. Wag naman po, Mayor, kasi ang liit lang po ito ng barangay na to. Pero hanggat po yung kaliitan na yan, nasasanay na po sa kanyang estilo na kamay dabakal na wala sa lugar. Mantakin nyo, sir, bata yun. Yan. Kaya nga po meron hong juvenile law to find my discernment, mga bata. Pinalulok niya ho. Alam niyo na ho, the rest is there. So ngayon pa lang ho, sir, I call the immediate suspension of this person. Wala po siyang sinasabing pagsisisi. So ang tao kung walang pagsisisi doon sa kanyang pagkakamali, hindi niya po nakikita yung pagkakamali. So hanggat hindi niya po nakikita ang pagkakamali, mali po siya dyan. Tanggalin po muna yan, suspindihin po muna. Yes, sir. As public servants, we should be held to a higher standard in yes, sir. Of the rules. I agree. Sir. Mm-hmm. I agree with you, sir. 1,000%. Preventive suspension is what we're trying to ask, sir. Preventive suspension. Preventive suspension, preventing him from performing his duty, preventing him from abusing, preventing him from sowing terror. Yun hong aking pinakapunto rito. Kasi kung hindi, sir, kawawa naman po, sir, yung mga nandyan sa barangay nila. Matatakot. Para pakita po natin, may rule of law. The law applies to all or none at all. Hindi po pwede maging above the law itong lintik na Rolando Hernandez po to, sir. Yes, sir. Yes, sir. I know, sir, na gagawin mo po yung tama, sir. And I look forward that you'll be coming up with your decision. We'll be waiting for that, sir. Maraming salamat po, Mayor. Maraming salamat din po, Sir Ben. Higit sa sumbungan, imbestigahan at anumang reklamo. Ang aksyonan ng isang pambansang sumbungan, #ipabitag mo.